Isang mapagpalang araw po sa inyo mga ka-YouTube. Welcome po sa Eric's Vlog. Ngayon po ay Biyernes, huling araw na po ng Mayo sa taong 2024 po. So ngayon po ay May 31, 2024. Kamusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan po, katatapos lang ng bagyo at eto, nakakaranas muli tayo ng mainit na panahon, lalo na ho sa bago magtanghali hanggang alas 2, alas 3 yan. Sobrang init ho ng panahon. Talaga naman ho sobrang init ho. Yan ho ang ating nararanasan. At napag-uusapan ho yung sobrang init. Ayun nga ho, yung sabi ko kanina na napag-uusapan ho yung sobrang init ng panahon, ay ganoon na rin po yung mga bali-balita ho. Sobrang umiinit na rin po yung usapin tungkol sa politika. At dahil nakakabalita tayo minsan na yung partido daw ng ganito ay magsasama at yung mga ibang partido naman po ay tumiwalag na. So may mga nabalitaan na po tayong ganyan. At may mga nabalitaan na rin po tayo kung sino yung mga tatakbo next year sa tinatawag ho nating midterm election 2025 ho. So nangangamoy politika na ho. Kahit ho ngayon ay nasa buwan pa lang tayo ng Mayo 2024. Dahil pag hindi ako nagkakamali ho, ang filing ng 2025 ay itong darating na September or October. Hindi po ako sigurado, pero yan po ang mga petsa kung saan ay magpapile ang mga tatakbo ng midterm election. So yan po ay national election at saka po local election. So sa national election po ay mag-uumpisa po yan sa mga senador, as po sa mga congressman, party list, at sa lokal naman po sa governor hanggang pababa po ng municipal councilor. So ngayon pa lang po ay marami nang pumoporma at talaga naman hong pumoporma na dahil nagkalat na ho yung kanilang mga mukha na nagsasabing mahal nila itong probinsya na to. Gaya ho dito sa Batangas ay nako po, ay tad-tad na po ng mga mukha ng kandidato ho. Hindi naman ho taas ang nangangampanya, pero yan ho ay pahiwatig na yan po ay tatakbo. Yung mga tipong I love Batangas, yung mga ganun ho, o yung kuya ng Batangas at iba-iba pa po mga nilalagay. Maaring sa inyo po ay meron ding mga ganyan na masyado pong maaga ang kanilang pamumulitika, na kung tutusin po ay dapat po ay ano na ba ang kanilang mga nagawa sa kanilang mga nasasakupan. Gaya ho niyang aking lagi sinasabi sa aking mga nakakausap, ito pong mga municipal councilor ng ating mga kabayanan, ng ating mga lugar, ano po ba ang mga ordinansa na kaya ang naipasa ng mga yan na nakakatulong sa kanilang mga nasasakupan? Ay dito po sa amin, sa aming bayan, ay hindi ko po alam kung ano ang kanilang mga nagagawa na. Wala naman akong nakikitang nakapaskil na municipal ordinance. Nakakabalita lang ako na pumunta si konsyal sa ganito, nagbigay ng ganito, ay pero yun hong ordinansa na kung saan ay yun ang pangunahin nilang gagawin, hindi magpasa ng mga alitin o mga batas ho o mga ordinansa ho sa kanyang sasakupan, ay wala ho akong nakikita dito sa lugar namin. Gaya ho ng isang, tingnan nyo ho dito ho sa bahay namin, wala pa akong nakikita
yung pag-implement ho ng plastic, na ipagbawal yung plastic, dahil nga ho isa sa mga problema ng basura ay yung plastic ho, dahil matagal ho matunaw yan. Marami na ho kampanya tungkol ho dyan, pero wala ho nakitang ordinansa na nagbabawal na ang supot ay ipagbawal lalo sa palengke, kundi ang gamitin ay mga papel na ho sa mga pagbili-bili. Wala ho akong nakitang mga ordinansa ho na katulad niya na sinasabi ko nga ho. Isa ho yan sa mga ordinansa na dapat ay meron, dahil yung ibang mga lugar ay talagang katulad po doon sa ibang bayan ho dito na balitaan ko. Nung bumibili ako sa kanila, hinahingi ako ng plastic, hindi ako binibigyan dahil ipinagbabawal pala. Dahil ang pagkakalam ko, yung binili ko ng mineral water, sa bagay mababasa din naman yun sa papel, pero yung plastic maganda kasi mabibitbit mo, kaso pinagbabawal na ngayon sabi ko hindi na lang ako hingi ng papel at hawakan ko na lang. Kasama ko naman yung mga anak ko dati na bibili kami ng tubig. So may mga bayan po na gano'n na implement na nila yung mga pagbabawal ho ng mga plastic. So marami pa ho mga ordinansa ho ang pwede yung makatulong sa mga nasasakupan nila. Pero itong mga konsel, hindi natin nakikita kung wala akong nababalita, nalalaman din, hindi tayo nakakabalita na kung ano na nga ba ang kanilang mga naipasa sa kanilang mga nasasakupan. So yun din po aking mga tanong maraming pumaporma na po na lalaban ng konsel na ganito, marami po kakilala lalo po dito sa amin, pero ano nga ba ang kanilang mga pakay at sila tatakbo ng konsihal? Ano ba ang kanilang mga ordinansa na maaaring makatulong mo sa tao? Pero wala akong nababalitaan Meron nga ako, matagal na rin nakaupo, pero wala akong nababalitaan. So sana naman po yung mga kandidato sa next year ay atupagin na muna po yung mga problema ng inyong mga nasasakupan, yung inyong mga lugar ho, dahil marami pa ho mga proyekto. Yan ho, dapat muna inyong tutukan ho kung paano ho maiibsan at matutulungan ho ang mga tao, lalong na ho sa usapin ng kahirapan. Yan ho. So pagbibigay ho ng mga livelihood program at iba pang mga project na makapagbigay ng hanap buhay sa tao, yan ho dapat ang inaasikaso. Hindi ho yung maagang pamumulitika na makikita mo nagkalat ng kanilang mga pangalan at talagang todo panliligaw sila. Ngunit pagdating naman ng araw na sila nakaupo na, wala na po, dead man na, kakalimutan na ho tayo. Hindi na ho tayo kilala sa una ho, kilala tayo pag sila nangangampanya, ay katagalan ho'y wala na, ay talagang hindi na ho tayo kilala. So yan ho, napapansin ko na dapat ho ay wag na munang unahin yung pamumulitika na yan, at bagkus ay unahin ho yung mga pangunahing responsibilidad ninyo bilang kayo ay mga halal na opisyal ng ating bayan o probinsya. Ay dapat ho yan ang tutukan, dahil nabalita ko ang dami ng pumot lalaban daw si Kesyo, si ganito, si ganyan, si ganoon. And tanong, ano na ba ang naipasa mo, ano na ba naitulong mo sa bayan? So ako po'y nagtatanong lamang, hindi lang po masamang magtanong sa mga nangyayari ho sa ating lipunan. Maaaring hindi lang ho dito sa aming lugar, dito sa Batangas, marami pa ho, pati ho siguro sa ibang mga probinsya ay nararanasan ho yung mga ganyan na masyadong maagang namumulitika ang ating mga kababayan. Ngunit hindi nila isinasaalang-alang ang kanilang mga tungkulin sa bayan. Ang bilang konsyel ang magpasa ng panukala o ordinansa na makakatulong sa taong bayan. So yun ho, nagtatanong lang ho ako sa ating mga
kababayan na yan. At naobserbahan ko lang ho na masyadong maaga ho at masyado na ho mainit ang usapin ho sa pamumulitika sa pamamagitan ho ng pahayag ng kanilang mga intensyon. Kahit meron pang o mahaba pa ang panahon para sila ay gumawa ho ng mga batas at altuntunin no, na makatutulong ho sa kanilang bayan. So yun lang po ang aking vlog ngayon, yung tungkol sa maagang pamumulitika po ng ating mga kababayan na dapat sana igugulin muna ang kanilang oras na gawin ang kanilang mga trabaho. So isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat and God bless po. Ito po ang Eric's Vlog. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at ingat po kayo lagi.